Si Maricel Di Magiba, katulad ng apelyido niya, kahit na anong pagsubok pa ang danasin niya, moto niya ang hinding-hindi siya magigiba. Pero sa sunod-sunod na problema sa buhay pagkatapos niyang mag-resign sa trabaho at magkasakit ang nanay niya sa ulcer, pakiramdam niya ay guguho na ang mundo niya. Hanggang sa nakapulot siya ng isang mamahaling singsing. Dinala niya ito sa sanglaan at nabigla siya nang tumataginting na 1 milyon ang presyo nito. Instant milyonarya na sana siya, pero inusig siya ng konsensya at imbis na ibenta ay minabuti niyang itago muna at maghintay kung meron bang maghahanap. Hanggang sa maibalita sa TV na hinahanap ng isang matandang mayamang CEO ang isang singsing na napulot niya. Kahit nangangailangan ay bukal sa pusong ibinalik ni Maricel ang singsing nang walang iniisip na kapalit. Pero ang hindi inaasahan ay nang may magbayad ng bill sa kanyang nanay at inilipat pa sila sa private room. Ngunit ang isa pang ikinagulat niya ay nang pinatawag siya ng matandang CEO at inalok ng kasal. Papayag kaya siya o tatanggihan ng isang malaking oportunidad na nakaharap sa mismo sa kanya? Oh my God! My baby Prada! Napatili ang isang babaeng bigla na lang dumaan sa gilid ng parte ng mall kung saan kasalukuyang nagmamop ng tile si Maricel. Ay, sorry po ma'am. Hindi ko po sinasadyang mabasa ang bag ninyo. Pupunasan ko na lang po. Anong pupunasan na pinagsasabi mo dyan? Yung dirty na pamunas mo ang ipupunas mo sa baby Prada ko? Ha? Nahihibang ka na ba? Ma'am, hindi po to dirty. Panyo ko po ito. Like, ew! Panyo ng isang janitress na kagaya mo? Anong problema mo, ha? Bakit ka ba kasi bigla-biglang naghahagis ng tubig sa sahig? Natalsikan tuloy yung baby Prada ko. Ma'am, mawalang galang na ho, Pero may mga mata naman po kayo. May nakalagay naman po dyan sa gilid. Ayan po mismo, caution wet floor. Bakit po kasi kayo dyan dumadaan? Gusto ko ditong dumaan Bakit hindi ikaw ang tumabi dyan? Alam mo bang kilala ko may-ari dito? Lagot ka sa ginawa mo. Isusumbong kita at matatanggal ka sa trabaho mo. Galit na sumigaw ang mukhang sosyalerang dalagang nakasuot ng 6-inch heels, maikling itim na palda at red tube. Hindi mukhang pang mall ang suot nito, mukhang pupunta sa bar dahil sa sobrang halay sa mga mata. Wala nang nagawa pa si Maricel nang dumating na nga ang manager at kaagad siyang pinatigil sa paglilinis. Dinala siya ng manager sa opisina ng mall at doon dinalakan. Ano ka ba naman, Maricel? Imbis na manghingi ng sorry, lumalaban ka pa talaga. Nangihingi po ako ng sorry, ma'am. Nag-offer na nga po na pupunasan yung panyo ko yung bag niya Pero hindi niya tinanggap. Hindi Nanghingi ka nga ng tawad pero nangatwirang ka pa rin. Kilala mo ba si Ma'am Shane? Siya ang fiancé ng may-ari ng mall na pinagtatrabahuan mo. Pagkatapos sinasagot-sagot mo? Pero kasi ma'am, may nakalagay naman pong caution doon pero wala nang palipaliwanag. Lumabas ka ron at humingi ng tawad. Lumuhod ka kung kinakailangan dahil nakakaya talagang ginawa mo. Ikinikom ni Maricel ang bibig niya habang nakatitig sa manager na ngayon ay nanggagalaiti sa kanya. Hindi na siya sumagot pa habang patuloy ito sa pagdalak sa kanya. Mas matindi pa sa rapper ang bilis ng pagsasalita nito. Tila nagpantig ang tenga niya at hindi na maintindihan ang mga sumunod na sinabi ng manager hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Ano Maricel? Bakit hindi ka nakapagsalita? Sumagot ka! Sumagot ka! Heto na nga po, sasagot na. Diyos ko naman, kung gusto niyong kampihan niyang syungang sosyalerang fiancé ng may-ari ng mall na to, sige po, hindi po ako luluhod sa taong hindi marunong magbasa. Galit na inihagis ni Maricel ang basang hawak niya habang nakatitig sa manager. Magre-resign na po ako. Apat, napakatapang mo namang mag-resign. Maricel! Maricel, bumalik ka dito! Hindi na pinansin pa ni Maricel ang sigaw ng manager nila. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang sasabihin nito. Hindi siya umiyak habang naglalakad sa gitna ng maraming taong panay tingin sa kanya. Nilagpasan niya rin ang mayabang sosyalerang naghihintay ng sorry niya. Sorry niya mukha niya. Hindi siya marunong magbasa. Pagkatapos akong sisisihin niya. Bubulong-bulong na sabi niya matapos makalabas ng mall. Mabait naman si Maricel pero may isang katangian siyang hindi na siguro maaalis sa ugali niya.
Yun ay ang mabilis mapikon at ipaglalaban niya talaga kung ano ang sa tingin niyang tama. Kahit pa isa lang siyang hamak na janitress, hindi niya ibinababa ang dignidad niya dahil para sa kanya, kahit na ang hamak na janitress lang na kagaya niya ay tao rin at kailangan ng respeto. Pagkarating niya sa bahay nila, naabutan niya ang nanay niya na abala sa pagluluto ng hapunan nila. Nanay, nandito na po ako. Sambit ni Maricel pagkapasok niya ng bahay. Ay tamang-tama anak, patapos na itong niluluto kong tinolang manok. Hindi ba't paborito mo to? Halika na, maupo ka na rito sa harap ng lamesa. Ipinaghihila pa siya ng nanay niya ng bangko. Naupo siya noon na tinintay ang inihahain nitong pagkain. Habang pinapanood niyang maghain ng nanay niya, ay sinusubukan niyang humanap ng tiyempo para sabihin ang nangyari sa kanya sa trabaho. Pero ewan niya ba, hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi niya alam kung paano sasabihing umalis siya sa trabaho dahil ayaw niyang ibaba ang sarili niya at humingi ng tawad. Heto ng tinolang manok! Wow, ang bango naman po niyan, Nay. Salamat po sa masarap na hapunan. Nako, walang anuman. Para saan akong masipag? Ngumiti na lang muna siya imbis na sabihin agad sa nanay niya kung ano ang nangyari. Pero mukhang malakas talaga ang instinct ng isang ina dahil habang kumakain sila ay napansin nito ang pagiging tahimik niya. Anak, may problema ba? Bakit hindi ka yata nagsasalita ngayon? Hindi napigil ang tanong ni Nanay Maricel. Nay, ano ba yan? Siyempre, bawal magsalita habang kumakain. Don't talk when your mouth is full nga, di ba? Anak, kilala kita. Lulunukin mo agad lahat ng nasa bibig mo, may kwento mo lang ang gusto mong ikwento. Ano ba talaga nangyari, ha? Pwede ka magkwento. Bumuntong hininga si Maricel, saglit nang sumulyap sa ina niya bago niya ibinaba ang mga kubyertos na hawak sa kanagsalita. Nay, alam ko pong gipit pa po tayo ngayon at hindi pa nakakabawi mula sa utang natin pagkatapos mamatay ni tatay. Pero, ano po kasi? Huwag mo sabihing nag-resign ka na naman. Ngumuso si Maricel at ibinaba ang tingin mula sa nanay. Paano niyo po nalaman? Halos pabulong na tanong sa kanya ng ina. Nako, ikaw talagang bata ka. Ang pasensya mo talaga sobrang iksi ano. Paano na yan ngayon? Wala na naman tayong... Aray! Napatigil sa pagsasalita ang nanay niya nang bigla na lamang itong napahawak sa kanyang tagiliran. Nabitawan pa nitong kubyertos at mariing napahawak sa gilid ng lamesa. Aray ko! Sobrang sakit! Sobrang sakit ng tagiliran ko, anak! Teka, Nay! Hindi mo ba talaga kaya? Kaya mo bang tumayo? Hindi ko na talaga kaya. Nang susubukan sana ng nanay niya na tumayo ay bigla itong hinimatay. Nataranta si Maricel at ang tanging nasa isip niya lang noon ay dalhin ito sa ospital. Mabuti na nga lang at nakatawag siya ng kapitbahay na tumulong sa kanya para makatawag ng tricycle na sinakyan nila patungo sa ospital. Pagdating doon ay kaagad na ipinasok sa emergency room ang nanay niya. Habang naghihintay sa waiting area dahil kung ano-anong test ang ginawa nila sa nanay niya ay kabadong-kabado si Maricel. Para sa kanya ay hindi issue ang pera. Kaya niyang gawa ng paraan ng bayad pero kinakabahan siya na baka malala ang sakit ng kanyang ina. Kung malala ay natatakot siyang baka sumunod ang nanay niya sa pagkamatay ng tatay niya noong nakaraang taon. Guardian ni Mrs. Digna Dimagi ba? Kaagad na tumayo sa waiting chair si Maricel nang marinig ang pangalan ng nanay niya. Ako po ang anak niya. Kumusta pong nanay ko? Tumingin sa record niya ang doktor pagkatapos ay inaya siyang pumasok sa loob ng opisina. Pagpasok sa loob ay pinaupo siya at saka inumpisahang i-explain ang lahat. May ulcer ho ang nanay ninyo. At kapag hindi siya naoperahan agad-agad, may bleeding ang ulcer niya at kailangan maagapan. Pero, magkano pong operasyon para sa ulcer? Depende yan iya. Pero pwede mo namang matulungan ng mga benepisyo rito sa public hospital. Kaya lang, hindi lahat masasagot. Lalo na mga gamot. Dok, hindi na po ba maagapan ng gamot lang? Baka po merong gamot para mawala ang bleeding. Pasensya ka na iha. Pero operasyon lang talaga makakagamot sa ulcer ng nanay mo. Bumagsak ang balikat ni Maricel pagkarinig nun sa doktor.
Wala na siyang magawa kundi ang pumayag sa operasyon at gumawa na lamang ng paraan para makapagbayad. Kung bakit ba naman kasi sumakto pa sa araw kung kailan siya nag-resign? Bumuntong hininga siya habang naglalakad patungo sa banyo, pero bago siya makarating ay nabigla siya nang may nabunggo siyang isang matigas na bagay. Dahil doon ay natumba siya at nahulog ang wallet niya, kasunod ng mga ID at pera niyang nakapaloob doon. Nagmamadali niyang pinulot yun nang hindi tinitingnan kung sino ang nakabangga sa kanya. Sorry miss. Ito ang mga ID mo. Salamat. Pasensya ka na talaga miss. Hindi ko sinasadya. Ayos lang, hindi mo naman sinasadya. Namumugto ang mga mata niya nang maangat niya ang tingin sa binata. Kaagad nagtama ang mga mata nilang dalawa. Ang mga mata ng lalaki, mapungay at may mahahabang pilik mata. Ang suot niya, halatang mayaman, kaya nahihiya siyang yumuko. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Sa susunod, mag-iingat ka na lang ha. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang binata at umalis. Bumuntong hininga si Maricel at saka ipinasok ang wallet niya sa kanyang bulsa at tumuloy sa banyo. Pagkatapos niyang magbanyo, paglabas niya ay may napansin siyang kumikinang na bagay sa may pinto. Bahagyang kumunot ang noo niya habang tinititigang maigi ang bagay na yun. Hanggang sa napansin na lang niya ang sarili na dinadampot na ang isang singsing na may malaking diamond sa gitna. Mukhang mamahalin to ah. Maisanla kaya para magkaroon ako ng pera. Habang tinititigan ng singsing ay may isang babae ang biglang dumaan kaya binulsan niya ang singsing. Hindi niya alam kung bakit pero kinabahan siya bigla. May kung anong nagsasabi sa kanya na wag ipakita ang singsing sa kahit na kanino. Dinaan niya na lang muna ang nanay niya sa emergency room at nagpaalam na lalabas muna bago siya tuluyang umalis. Kabado man ay dumiretso si Maricel sa isang pawn shop. Good afternoon, miss! Ano bang may tutulong ko sa inyo? Nakangiti ang appraiser kay Maricel. May ipapatingin sana akong singsing na binigay sa akin ng nanay ko. Ibinigay niya kasi sa akin to. Ang sabi niya, makakatulong daw sa operasyon niya. Patingin nga po, miss. Heto po. Inabot niya ang singsing na hawak niya sa babaeng nag-a-appraise ng mga alahas. Agad naman itong tiningnan ng appraiser at saka tiningnan ng bato. Kita ang pagkamangha sa mukha nito pero hindi agad nagsalita. Gumamit ito ng diamond tester. Pagkatapos ay tinimbang at kung ano-ano pang test na hindi maintindihan ni Maricel. Kamusta po? Miss, sigurado ka bang bigay ito ng nanay mo sa'yo? Opo. Bakit niyo po naitanong? Kabadong sumagot si Maricel. Kasi sobrang mahal niya ang diamond na to. Itong diamond, 2 karat at maganda ang cut. Gold pa ang ginamit sa mismong singsing. Kung susumahin, higit 1.5 million ang presyo nito. Sagot ng appraiser. Hindi makapaniwala. Ano ho? Ganyan yan kamahal? Bakit miss? Hindi mo ba alam? Siguro ninakaw mo to, no? Ano ninakaw ang sinasabi mo? Bigay nga ng nanay ko yan. Hindi lang ako makapaniwala na ganyan ang presyo niyan. Matagal na niyang pag-aari ang singsing eh. Kung aakusahan mo akong magnanakaw, akin na yan! Naiinis na kinuha niya ang singsing mula sa babaeng appraiser pagkatapos ay kinakabahang naglakad palabas. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at hindi siya makapaniwala na ang singsing na napulot niya ay sobrang mahal pala. Sa sobrang gulat niya, hindi na lang niya ninais na isangla o ibenta ang nasabing singsing. Diyos ko, sige na nga. Hihintayin ko na lang na may maghanap nito at ibabalik ko na lang. Hindi naman ako magnanakaw eh. Makalipas ang ilang araw, habang nagbabantay si Maricel sa kanyang ina, ay nanonood siya ng TV. Hanggang sa may lumabas na balita roon. May isang matandang CEO na ang pangalan ay Luis Taneo. Hinahanap nito ang nawawalang singsing ng namayapa niyang asawa. May tinding nakakaiba ang matanda. Puting-puti na ang kanyang buhok pero dahil siguro sa mayaman sila ay kitang-kita pa rin ang kagwapuhan nito. Kung sino man na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang singsing ng asawa ko, sinisigurado ko sa inyo na may malaking pabuyan naghihintay sa inyo. Sadyang mahalaga lang sa akin ang singsing na yon dahil isa yun sa mga alaalang pinaghahawakan ko. Ay nako, mukhang kailangan ko na nga talagang ibalik tong singsing. Ito na ang sign na hinihintay ko. Agad siyang nagpaalam sa kanyang ina. Hindi niya direktang sinabi na magbabalik siya ng singsing
dahil natatakot siyang baka mag-alala pa si Digna sa kanya. Basta Nay, babalik po ako agad May asikasuhin lang po ako. Pagbalik ko, may pasalubong na po ako sa inyo. Ngumiti naman ang nanay niya sa kanya. Ano ka ba? Alam mo naman na maraming bawal sa akin, hindi ba? Ayos na ako anak. Ang importante sa akin, makabalik ka nang hindi ka nasasaktan. Ngumiti naman pabalik si Maricel pagkatapos ay humalik sa noo ni Digna bago tuluyang umalis. Sige po Nay, mag-iingat po ako at bibilisan ko lang din po para may kasama agad kayo mamaya. 15 minuto lang ang biyahe ni Maricel papunta sa police station kung saan niya ibabalik ang singsing. May pulis namang nakapansin agad sa kanya. O iya, anong sadya mo rito? Anong may tutulong ko sa inyo? Hiyang-hiya pa si Maricel noon. Hindi alam kung paano sasabihin sa pulis kung ano talaga ang pakay niya sa police station. Gusto ko lang pong ibalik tong singsing doon sa matanda. Kay Mr. Luis Taneo po. Napanood ko po kasi sa TV ang panawagan niya Tiningnan siya ng masama ng pulis para bang pinagbibintangan pa siya. Iya, matanong nga lang kita. Bakit ngayon mo lang binalik to? Agad na napikon si Maricel. Naalala niya kung paano siya tinanong ng appraiser noong isang araw tungkol doon sa singsing. Puno rin ng pambibintang ang mga mata nito sa kanya. Grabe, ang judgmental niyo naman po sa akin. Manong pulis. Hindi ba pwedeng magpaliwanag muna ako bago mo ako tingnan ng ganyan? Pasensya ka na, Iya. Nagtatanong lang naman ako. Pero okay na. Ang importante, naibalok mo sa amin to. Huwag ka mag-alala. Ipapaalam namin agad to kay Mr. Luis Taneo. Dahil sa inis ay basta na lang tumalikod si Maricel at paalis na sana nang biglang kinausap ulit siya ng pulis. Iya. Hindi mo man lang ba kukunin ng pabuya mo? Alam mo naman siguro ang sinabi ni Mr. Taneo na may pabuya kung sino man magbabalik o makapagbibigay ng impormasyon kung nasa ng singsing, hindi ba? Pabuya? Nako, sa inyo na lang po yan. Hindi ko na po kailangan. Masyado niyo po ako sinusgahan at yun ang po ang pinakaayaw ko. Hindi na lang din siya pinilit pa ng pulis. Hinayaan na lang siya nitong umalis. Bago pa makabalik sa kanyang ina ay kung saan ay papunta si Maricel. Bukod kasi sa bibili siya ng pasalubong para sa kanyang ina, ay niisip din niya kung saan siya kukuha ng pera para maipambayad sa operasyon ng ina. Ay naku Maricel, ganito siguro talaga ang buhay na para sa'yo. Mahirap. Siguro sabi ni Lord, magiging soldier ka niya forever. Nang makabalik siya sa ospital ay kinalma niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi pwedeng makita ng kanyang ina na nahihirapan siya. Nay? Pasensya na ha. Natagalan ako ron sa inaasikaso. Agad na natigilan si Maricel nang makita na wala roon sa kwarto ang kanyang ina kung saan niya ito iniwan. Hala, nasan si nanay? Imposible namang bigla na lang maglakad yun. Ay nako! Pumunta siya sa nurse station at nagtanong doon kung nasaan ang kanyang ina. Miss, saan niyo po din nila si Mrs. Digna Dimagi ba? Wala kasi siya sa room kung saan ko siya iniwan. Wait po mama, i-check ko po. 1 minuto rin na naghintay si Maricel sa nurse. Kumusta po? Nasaan na po ang kwarto niya? Nasa room 302 po. Nasa private room na po si Mrs. Digna Dimagi ba? Nanlaki ang mga mata ni Maricel nang marinig niya ang sinabi ng nurse. Ano po? Nasa private room na siya? Paano po yan nangyari wala naman po kaming pera para sa isang private room? May nakakita po akong lalaki kanina, binata. Siya po nagbayad ng bill niya rito sa ospital. Siya rin po ang nagsabi na ilipat ang nanay niyo sa isang private room. Nanlaki ulit ang mga mata ni Maricel nang marinig ang nurse. Po? Binata? Diyos ko, sino naman kaya yun? Oo, salamat pero wala naman akong kilala na magbabayad para sa amin ni Nanay Digna. Yun lang po ang alam ko Ni hindi nga po namin siya nag-iwan ng pangalan niya. Hayaan niyo na po, maigi nga at bayad na rin ang bills niyo dito sa ospital. Tumango lang si Maricel. Na-realize niyang tama ang sinabi ng nurse. Tama naman po talaga siya. Sige, pupunta na po ako sa room 302. Maraming salamat. Agad na pumunta si Maricel sa room 302 para makita na ang kanyang ina. Ay, Nay! Naku, alam niyo po ba na kinabahan ako na makita ko na wala na kayo sa kwarto roon sa baba? Buti na lang at nagtanong ako sa nurse doon.
Hindi ko nga rin alam kung bakit nailipat ako rito eh. Sobrang ganda ng kwartong to, anak. Hindi pa naman tayo nakakapagbayad, hindi ba? Nilagay ni Maricel ang isang plastic na sa side table pagkatapos ay umupo bago magsalita. Yun nga pong pinagtatako, Nay. May lalaki raw po na pumunta rito para bayaran ng bill natin. Wala naman pong iniwan na pangalan. Ay, ewan ko. Basta, mahalaga, bayad na po tayo. Aba, oo nga. Malay mo, angel natin yun dahil mabait kang bata. Hayaan mo na. Kapag nakilala mo na lang, magpasalamat ka na lang, ha? Nang makalabas na si Nanay Digna sa ospital ay nagsimula na ang kalbaryo nilang mag-ina. Bayad nga ng buo ang bill pero alam ni Maricel na mahihirapan sila sa pang-araw-araw dahil wala siyang trabaho. O anak, ayos ka lang ba? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa ah. Anong problema mo? Kakauwi ko lang sa ospital. Problema na naman. Nay, ayaw ko naman pong ma-stress kayo pero kasi wala po tayong gaanong panggastos sa pera na sa araw-araw. Malungkot man pero ngumiti si Digna sa kanyang anak. Anak, matagal na tayong lumalaban sa buhay. Kakayanin natin to. Isa pa, may konti pa akong pera na naipon dyan. Yun ang gamitin natin para sa pang-araw-araw natin. Wala nang nasabi pa si Maricel noon dahil kitang-kita niya ang pag-asa sa mga mata ni Nanay Digna. Tama naman ang kanyang ina. Habang may buhay ay may pag-asa. Makalipas ang ilang linggo ay biglang may nagpadala ng isang maliit na box sa bahay ni Maricel. Takang-taka siya kung kanino galing yun. Seryoso po ba? Sa akin po ito pinadala? Opo, may letter nga po eh. Eto po oh. Agad na binigay ng rider kay Maricel ang isang envelope. Kinuha niya yun pero labis pa rin ang kanyang pagtataka. Sige na po kuya, makakaalis na po kayo. Salamat po rito sa binigay ninyo sa akin kahit na hindi ko naman alam kung kanino galing to. Sige po ma'am. Pagkaan ng ilang segundo ay pumasok na sa loob at umupo sa kanilang sofa para tingnan ng box. Gulat na gulat ang itsura niya nang makita na yung singsing na yun. Diyos ko, bakit naman nila binalik pa sa akin to? Binigay ko na nga sa kanila to, di ba? Ano pa bang gusto nila? Narinig na ang boses ng kanang anak. Kaya lumapit siya rito kahit na medyo hirap pa siya dahil sa opera niya. O anak, ano yan? Sing-sing, aanhin mo naman yan. At saka, mukhang mamahalin na. Nagulat si Maricel kaya agad niyang sinara ang nasabing box at saka kinausap ang kanyang ina. Anay, wala po ito. Hindi po akin to. Sa totoo po niyan, ibabalik ko po ito sa may-ari. Agad na sinagot siya ni Maricel at hindi pa rin siya tumigil sa kanyang mga tanong. Pero anak, kanino naman yan? At saka, bakit nasa'yo? Napailing si Maricel dahil hindi niya maipaliwanag ng maayos kay Digna kung kanino at saan niya nakuha iyon. Saka ko na lang po ikukwento sa inyo kung kanino ito ha. Sa ngayon po, magpahinga na po muna kayo. May aasikasuhin lang po ako pero babalik din po ako agad. O sige anak, walang problema. Pero mag-uusap tayo pagbalik mo ha. Hihintayin kita. Nang maihatid na ni Maricel si Digna sa kanyang kwarto, ay agad na binuksan ng dalaga ang envelope. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman ang address na yun. Ang sabi pa sa letter, kung gusto raw ni Maricel na ibalik ang singsing, ay pumunta siya sa address na nakalagay doon. Ginawa naman niya. Pumunta siya roon at nagulat nang malaman ang matandang CEO pala na si Luis Taneo ang nagpapunta sa kanya roon. Totoo po ba? Kayo po talagang nagpapunta sa akin dito? Bakit po? Nasa inyo na po ang singsing pero binalik niya pa po sa akin. Ngumiti ang matanda bago magsalita. Iha, hindi ko kasi alam kung paano ka papupuntahin dito sa bahay namin kaya yun ang ginawa ko. Pasensya ka na. Pero, bakit nga po? Bakit niyo po ako pinapapunta rito? Tiningnan ni Luis sa Maricel mula ulo hanggang paa. Gusto ko sanang ibigay na sa'yo ang singsing na yon. Bahala ka kung anong gagawin mo pero may kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Maricel dahil sa takot. Isip siya ng isip kung ano ang pwedeng hingi na kapalit sa matanda. Sir, huwag po ang katawan ko Hindi po ako nagbebenta ng laman. Kung gusto niyo po, sa iba niyo na lang i-offer to. Bahagyang natawa si Luis sa sinabi ni Maricel. Sir, bakit po kayo natawa?
Naku Iya, pasensya ka na kung natakot kita. Hindi yun ang kapalit na hinihingi ko sa'yo. Agad na nabunutan ng tinik si Maricel nang marinig niya yun. Ganun po ba? Sorry po, advance lagi ang utak ko eh. Sige po, ano po ba yon? Gusto ko sana na magpakasal ka sa apo kong lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Maricel ng mga oras na yun. Po? Magpapakasal po ako sa apo ninyo? Sa isang taong hindi ko naman po kilala? Seryoso po ba kayo dyan, sir? Oo Maricel, ikaw na ang matagal kong hinihintay para sa apo ko. Kaya sana pumayag ka sa inaalo ko sa'yo. Inis na inis si Maricel noon dahil para sa kanya, hindi naman nabibili ang pag-ibig. Siyempre, ang gusto niyang pakasalan ay isang taong mahal talaga niya. Agad siyang tumayo pagkatapos ay nagsalita. Pasensya na po kayo. Mukha naman po kayo mabait pero hindi niyo po mabibili ang puso ko. Kung gusto niyo po, sa iba niyo na lang ibigay ang offer na yan. Tatayo na sana siya at aalis nang biglang magsalita ang matanda. Okay, I'm sorry. Kung mali para sa'yo ang inoffer ko. Ano kaya kung bigyan kita ng trabaho sa kumpanya ko? You can be the janitress there. Nagliwanag ang mga mata ni Maricel nang marinig yun mula sa matandang CEO. Dahil expert naman siya sa ganoong trabaho at kailangan din niya ng pera ay tinanggap niya na yun. Sige po, yun na lang ang tatanggapin ko mula sa inyo. Mas okay po ako sa ganong trabaho. Dati po kasi janitress sa mall eh. Good. Mabuti't pumayag ka sa offer ko sa'yo. Ngumiti si Luis kay Maricel. Kailan po ba ako mag-start? Para po makapaganda ako. Bukas na bukas rin, pwede ka na pumasok sa kumpanya kung pwede ka na. Nanlaki ang mga mata ni Maricel nang marinig ang sagot ng matanda. Talaga po? Bukas na po agad? Oo, kung gusto mo lang. Pero kung busy ka, pwede namang sa Lunes ka na pumasok. Nakangiti pa rin si Luis sa dalaga ng mga oras na yun. Hindi po. Sige po. Bukas na bukas din ay papasok na po ako. Siyempre, trabaho na po yun eh. Hindi dapat pinaghihintay. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Maricel kay Luis na uuwi na siya sa kanila. Excited na excited siya na maibalita sa kanyang nanay Digna na may trabaho na siya. Maraming salamat po ulit, Mr. Taneo. No worries. Iintay na lang kita bukas. Sobrang saya ni Maricel nang umuwi siya. Kitang-kita yon ni Digna kaya agad siyang nagtanong sa kanyang anak. "Oh anak, parang masaya ka yata. Ayos ba yung inasikaso mo? Tsaka, nasa na yung singsing? Naibalik mo na ba?" Agad nang umiti si Maricel sa kanyang ina. Opo, naibalik ko na, Nay. At saka nga po, Nay. Sabi po nung may-ari ng singsing, bibigyan niya raw po ako ng trabaho sa kumpanya niya. Janitress daw po ako ron kaya pumayag na ako. Para na rin po makatulong ako sa mga gastusin dito. Alam niyo naman po, Nay, kailangan natin yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Digna nang marinig kung anong sinabi ng kanyang anak. "Talaga anak? Mabuti naman kung ganon. At least may trabaho ka na at hindi mo na iisipin masyado kung saan natin kukunin ng panggastos sa araw-araw." Kinabukasan ay pumasok na si Maricel. Nagulat pa nga si Luis dahil nauna pa ang dalaga kaysa sa ibang empleyado niya. Aba, bakit parang aga mo naman yata Iha? Mas maaga ka pa sa ibang empleyado ko at sa akin ah. Humagikik si Maricel pagkatapos ay tumingin kay Luis. Excited po kasi akong pumasok kaya inagahan ko po. Hayaan niyo po, araw-araw ay magiging maaga po ako. Mabuti naman kung ganun. Pero Iha, huwag naman sanang pati yung trabaho ng security guard ay gawin mo na. Janitress ka lang rito ha. Sabay na tumawa sina Maricel at Luis noon. Ilang minuto pa ay may ilang empleyado na ang pumasok kaya hindi na nakapag-usap ang dalawa. Habang naglilinis ay tinawag ni Luis si Maricel para ipakilala sa iba pang empleyado. Hiyang-hiya siya noon pero wala na siyang nagawa. Maricel, halika rito. Ipapakilala kita sa mga empleyado ko at sa mga kapwa janitor at janitress dito. Dahan-dahan na naglakad si Maricel at tumingin sa mga empleyado na noon ay nakatingin din sa kanya. Hi po sa lahat. Huwag po kayo mag-alala, mabait naman po ako. Ayaw ko lang sa mayabang at mataray. Kung hindi naman po kayo ganon, ayos na ayos po kayo sa akin. Napansin niya na nagtingin na ng mga empleyado sa isa't isa. Para bang pinagkakwentuhan na siya. Pero hindi niya na yon pinansin dahil bukod sa bagong empleyado lang siya, ay gusto na rin niyang magbagong buhay. Ito para si Patricia at Miggy.
Sila makakasama mo maglinis dito sa kumpanya. Uy kayo maging mabait kayo kay Maricel. Ituro niyo lang sa kanya kapag may tinatanong siya sa inyo. Agad na kumaway sina Maricel kina Patricia at Miggy. Gusto niya ng good vibes lang ang pumasok sa unang araw niya sa trabaho, kaya todo ngiti siya sa dalawa. Hello, sana maging mabait kayo sa akin Huwag kayo mag-alala. Tulungan tayo rito. Kapag kailangan niyo ako, narito lang din ako. Medyo mataray ang tingin sa kanya ni Patricia, pero si Miggy ay nakangiti lang sa kanya. Kung iisipin nga ni Maricel, parang anghel ang mukha ng binata. Sobrang gwapo kasi. Si Miggy ay 29 years old, matangkad at medyo payat, pero kung hindi mo alam na janitress siya sa kumpanya, ay mapagkakamalan mo siyang mayaman. Sa ngiti pa lang nito ay para ka nang nanalo sa loto. May kakaibang aura rin siya, yung parang hindi siya kailanman gagawa ng mali. Sana tumagal ka rito. Ano ka ba naman Patricia? Siyempre tatagal yan dito. Hello Maricel, ako nga pala si Miggy. Nako, wag ka mag-alala. Mabait kami dito. Lalo na ako. Pagkasabi noon ay agad nang umiti si Miggy. Ngumiti naman pabalik si Maricel, pero pagkaraan ng ilang minuto ay sumeryoso ang kanyang muka. Noong mga oras na rin na yun ay umalis na si Mr. Luis Taneo dahil may kailangan pa itong asikasuhin. Ang naiwan lang doon ay yung tatlo. Agad naman siyang tinanong ni Miggy kung anong problema niya. Maricel, okay ka lang? May problema ka ba? Bakit bigla ka yatang naging seryoso mukha mo? Nung nakita kasi kita ng malapitan, parang pamilyar yung mukha mo sa akin. Hindi ko lang alam kung saan tayo nagkita. Biglang tumawa ng saglit si Miggy bago tuluyang sumagot kay Maricel. Nako Maricel, tumukhang to. Nakita mo na. Aba, feeling ko naman walang taong magkaka-interest na gayahin ng mukha ako. Ikaw naman, wag kang ganun sa sarili mo, okay? Siguro may kamukha ka lang na artista. Basta, naku, hayaan mo na nga yun. Magtrabaho na lang tayo. Oo nga, Miggy. Bilisan mo na nga. Magtrabaho ka at wag kang puro pa-sweet dyan. Sa unang kalahating araw niya sa kumpanya ay masasabi ni Maricel na mas okay ang trabaho niya rito kesa noon sa mall. Mukhang mababait naman kasi yung mga kasama niya at yung ibang empleyado na naroon. Maricel, bakit hindi ka pa kumakain? Tara na sa kantin. Gutom na ako eh. Nauna na rin kumain si Patricia kaya ikaw na lang yayayain kong kumain. Miggy, okay na ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Isa pa, marami pa ako nililinis eh. Kumuha si Maricel ng isang candy sa kanyang bulsa at binalatan yun. Gulat na gulat si Miggy nang makita na yun lang ang kinain dalaga. Teka, huwag mo sabihin candy lang ang tanghalian mo. Aba, di pwede yan dito. Miggy, wala naman kasi akong pera pambili ng pagkain ko. Baka mamaya mahal pa yung mabili ko sa kantin. Kaya magi-candy na lang ako. Kung wala kang perang pambili, ako nang bahala sa'yo. Huwag ka maglala, okay? Agad na nanlaki ang mga mata ni Maricel dahil sa sinabi ni Miggy. Siya? Ililibre? Sa unang araw niya sa trabaho? Ha? Miggy naman, unang araw ko pa lang mautang na agad ako sa'yo. Aba, hindi naman yata tama yon. Paano kung hindi kita mabayaran? Ngumiti si Miggy. Hindi to utang. Bigay ko sa'yo to. Dahil hindi naman pwedeng candy lang ang kainin mo sa tanghalian, di ba? Sige na. Hayaan mo na akong gawin to sa'yo, okay? Noong mga oras na yun ay wala nang nagawa si Maricel. Sumama na lang siya kay Miggy dahil talagang mapilit ang binata. Sige na nga, pero ngayon lang to hayaan mo na ako sa mga susunod. Sabay na ngang kumain sina Miggy at Maricel ng lunch. Masaya silang nagkukwentuhan habang sa kanila nakatingin si Patricia. Wow, unang araw pa lang magkasama na kayo ni Maricel. Close agad kayo? Agad na napailing si Miggy nang marinig niya ang sinabi ni Patricia. Ikaw naman, wini-welcome ko lang siya dito sa kumpanya. Masama ba yun? Kung gusto mo, sumubay ka na lang sa amin. Umiling si Patricia. Kung makikita ko lang ang closeness niyong dalawa, mas gugustuhin ko na wag na lang. Diyan na nga kayo. Dahil bago pa lang si Maricel sa kumpanya ay minabuti na lang niyang hindi umimik. Pero may tinanong siya kay Miggy nang umalis na si Patricia. Nililigawan mo ba si Patricia? Mukha kasing mainit ang ulo niya sa akin. Kanina pa siya ganyan. Nung nakita niya ako kaninang umaga. Napatawa naman si Miggy dahil sa narinig. Si Patricia, nililigawan ko. Hindi Ayaw ko sa babaeng maarte.
Ganyan lang yan dahil binasted ko siya noon. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Maricel dahil sa sinabi ni Miggy. Ha? Anong sabi mo? Binasted mo siya dati? Aba, iba rin pala ang hangin dito, ano? Sobrang lakas, hindi ko kinakaya. Maricel, hindi ako nagyayabang, okay? Nagsasabi ako ng totoo. Nagtapat siya sa akin noon pero talagang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Tumangutangulang si Maricel noon dahil mukhang totoo naman ang sinasabi ni Miggy sa kanya. Sa ugaling pinakita ni Patricia ay mukha nga itong binasted ng lalaki. Pagkatapos kumain ay nagtrabaho na ulit sina Miggy at Maricel kung ano-ano ang napagkwentuhan nila habang sila ay naglilinis. Ay nako, kung ano ang nakwento mo sa akin. Sige na, tapusin na natin to para makauwi na agad tayo. Sige. Oo nga pala, may gusto ako itanong sa'yo. Lubos ng pagtataka ang mukha ni Maricel. Ha? Sige, ano ba yun? Basta wag lang mathematics ha. Mahina ako pagdating dun eh. Natawa naman si Miggy sa hirit ni Maricel. Oo, hindi matang itatanong ko sa'yo, no? Mahina rin ako dun eh. Gusto ko lang sanang itanong kung pwede ka bang ihatid mamaya sa inyo. Lalong nagkaroon ng katanungan sa utak ni Maricel ng mga oras na yon. Nagtataka na siya kung bakit ganon ang pakikitungo ni Miggy sa kanya. Miggy, kanina ka pa ha? Bakit ba sobrang bait mo yata sa akin ha? May kailangan ka? Bakit? Uutang ka ba? Nako, kung utang yan, huwag muna ha. Wala pa nga akong... Naputo lang sinasabi ni Maricel dahil sumagot na agad si Miggy sa kanya. Maricel, relax. Hindi ako uutong sa'yo, okay? Gusto ko lang tumulong dahil una sa lahat, bago ka sa kumpanya. Pangalawa, gusto kita makilala, maging kaibigan kung okay lang. Naisip ni Maricel na masyado pang maaga para papuntahin niya si Miggy sa kanila kahit pasabihin na hatid lang yun kaya hindi siya pumayag. Miggy, sa totoo lang, appreciated ko naman ang ginagawa mo para sa akin ngayon. Pero mas mabuti yata kung hindi mo muna ako ihatid sa amin. Pero paano ka? Isa pa, gabi na oh. Baka mapano ka pa sa daan yan. Siyempre, ayaw ko lang na may mangyaring masama sa'yo. Agad nang umiti si Maricel bago niya sagutin si Miggy. Huwag ka mag-alala, walang mangyayaring masama sa akin, okay? Pangako ko yan sa'yo. Siguro next time mo na lang akong ihatid. Dahil ayaw nga ni Maricel na magpahatid ay hinayaan na lang yun ni Miggy. Sabi nga ng dalaga, may next time pa naman. Babawi na lang siya. Nang makauwi na si Maricel ay agad siyang pumunta sa kwarto ng kanyang ina para magkwento kung anong nangyari sa araw niya. Oh anak, nandyan ka na pala. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho ha? Okay naman ba? Ngumiti si Maricel. Opo, okay naman. Sa totoo po niyan, Nay, may kaibigan na nga po agad ako dun eh. Ewan ko kung bakit sobrang bait niya po sa akin. Ako, baka kung ano lang gusto sa'yo ng taong yan ha. Ka muna magtitiwala sa kanila, okay? Unang araw mo pa lang naman sa trabaho eh. Niyakap ni Maricel ang kanyang ina bago tuluyang sumagot. Oo naman po, Nay. Mag-iingat po ako. Sige na po, hihiga na ako para magpahinga dahil maaga pa po ako para bukas. Kayo rin po ha, magpahinga na po kayo. Sige anak, good night na sa'yo. I love you. Okay, Nay, dig na. I love you too. Makalipas ang ilang araw ay agad na nagising si Maricel dahil sa sigaw ng nanay Digna niya. Maricel, gumising ka na dyan, may bisita ka. Pupungas-pungas pa si Maricel noon nang sagutin niya si nanay Digna. Po, Nay, medyo maaga pa po ha. Sino po ba yung sinasabi niyong bisita ko? Lalaki, ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko naman mapagbuksan ang pinto dahil dito sa opera ko. Sige na, kanina ka pa hinintay nun. Para safe siya ay nagdala si Maricel ng walis palabas para kung sakali mang masamang loob ang naroon ay pupukpukin na lang niya ito. Nagulat siya nang makita na si Miggy pala ang lalaking bumisita sa kanya. Lalapitan niya na sana ang lalaki pero agad niyang napagtanto na hindi pa pala siya nakapag-ayos ng sarili. Diyos ko, Miggy! Akala ko kung sino na. Naku, hindi pa pala ako nakakapag-ayos. Bad breath pa ako, Miggy. Sige maliligo muna ako. Upo ka muna rito sa sofa. Natawa naman agad si Miggy sa kanya. Okay lang. Talagang may hawak ka pa talagang walis no? Ano kasi, gusto ko lang talaga na maaga akong pumunta rito para sabay tayong pumasok. Okay lang naman yun, hindi ba? Oo naman. Sige, hintayin mo lang ako rito
Nay, kwentuhan mo muna si Miggy. Saglit lang po ako sa banyo. Paglabas ni Maricel sa banyo ay nagulat siya dahil nakita niyang close agad si Nanay Digna kay Miggy. Natawa na lang siya sa loob-loob niya. Akala ko ba wag agad magtitiwala sa katrabaho? Bakit ganun si nanay? Ay nako, makapagbihis na nga lang. Nang makapagbihis na si Maricel ay niyaya niya na agad si Miggy. Humalik siya sa noo ng kanyang Nanay Digna at nagpaalam na rin. Isang malaking question mark pa rin para kay Maricel kung bakit pinuntahan siya ni Miggy sa kanilang bahay. Ang malaking pinagtataka niya rin ay kung paano nalaman ng binakata kung saan ang bahay niya. Miggy, may gusto sana akong itanong sa'yo. Saan mo ba nalaman ang address ng bahay ko? Ang weird kasi, bakit alam mo? Natahimik si Miggy ng ilang saglit pero sumagot din naman pagkaraan ng ilang minuto. Nakuha ko kay Mr. Taneo. Close kami. Tinanong ko lang kasi sabi ko gusto kitang puntahan. Nanlaki ang mga mata ni Maricel dahil sa nalaman niya. Ha? Kayo ni Mr. Taneo close? Kailan pa? Parang hindi ko naman napansin yun sa kanya kahapon. Tsaka, ganun ba talaga siya kabait sa lahat? Napaubo si Miggy noon. Oo naman. Mabait talaga siya. Sa sobrang bait niya, binigay niyo yung address niyo sa akin. I mean, address mo sa akin. Alam niya kasi na mapagkakatiwalaan naman ako kahit papaano. Noong mga oras na yun ay nagtataka na si Maricel pero hindi niya yun pinansin dahil baka nga totoo na mabait lang talaga ang dalawa kaya ganoon. Tulad ng dati ay sabay pa rin sina Maricel at Miggy sa kanilang lunch. Nagsiselos pa rin si Patricia pero wala lang pakialam si Miggy sa kanya. Hindi mo ba talaga gusto si Patricia? Kahit kailan? Mukhang okay naman kasi siya eh. Tiningnan ni Miggy si Patricia sa di kalayuan sa kanagsalita. Wala talaga eh. Kaibigan lang tingin ko sa kanya. Mas titibok pa nga tong puso ko sa'yo eh. Nanlaki ang mga mata ni Maricel sa gulat. Ha? Ako? Magugustuhan mo? Hala talaga tong si Miggy. Pinaglolo ko mo ako. Agad na hinampas ni Maricel sa balikat si Miggy pagkasabi noon. O bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Alam mo, ilang linggo pa lang pero iba na ang nararamdaman ko sa'yo. Sira! Paano ka naman magkakagusto sa akin eh? Ilang linggo pa lang tayo magkasama ha? Natawa naman saglit si Miggy. Wala eh. Feeling ko lang naman kung papayagan mo lang ako manligaw eh, magiging swak tayo sa isa't isa. Bakit? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Noong mga oras na yun ay natahimik si Maricel. Aminado naman kasi siya sa sarili niya na kung bibigyan niya nga ng pagkakataon si Miggy ay natitiyak niyang pagbibigyan niya ito. Paano ko naman masasagot yan eh? Hindi ka pa nga naliligaw sa akin. Makalipas ang ilang buwan ay naging close na nga sina Maricel at Miggy sa isa't isa. Umabot na nga sila sa puntong niligawan na ng binata ang dalaga. Alam kong marami tayong pagkakaibang dalawa, pero gusto ko sanang sabihin sa'yo na nagugustuhan na kita. Ang tanong ko lang ngayon ay, kung gusto mo rin ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Maricel dahil sa gulat. Oo, sweet na sila sa isa't isa nitong mga nakaraan, pero hindi niya lubos akalain na magtatapat na sa kanya si Miggy. Seryoso ka ba rito? Gusto mo na ako maging girlfriend? Ay naku Miggy sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, wala na ako may offer sa'yo. Pagmamahal lang meron ako rito. Oo naman, seryoso ko. Madalas lang ako magloko pero pagdating sa feelings, hindi ko kayang itanggi kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Sa palagay ni Maricel ay totoo naman ang sinasabi ni Miggy dahil sa ilang buwan nilang magkasama ay ramdam na ramdam din niya ang love at care ng binata para sa kanya. Maraming salamat Miggy, kasi pinaramdam mo talaga sa akin ang halaga ko. Oo, tama ka naman eh. Naging mahalaga ka na rin sa akin dahil maliban kay Mr. Taneo, ikaw lang ang tumanggap sa akin dito. At? Ano pa? Mahalaga ako sa'yo at... Natawa si Maricel. At tama ka. Mahal na rin kita. Dahil doon ay tumayo si Miggy habang may hawak na ice cream sa isang kamay. Tumingin siya sa paligid, tila ba gusto niyang maraming makarinig sa kung ano mang sasabihin niya. Sa lahat ng nandito sa kantin ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na kami na ni Maricel di ba? Akin lang siya at sa kanya lang ako. Hiyang-hiya tuloy si Maricel sa mga taong naroon. Pinagtitinginan na kasi sila ng mga tao. Hoy Miggy, ano ba? Tigilan mo nga yan. Nakakahiya sa kanila.
Isa pa, baka makita pa tayo ni Sir Luis Taneo. Baka pagalitan pa tayo nun, sige ka. Umupo si Miggy at tiningnan maigi si Maricel. Wala akong pakialam kung makita niya ako. Basta ako, masaya. Dahil sinagot mo na ako ngayon. Ay nako Maricel, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na tayong dalawa na. Masaya rin ako nakasama kita ngayon. Mas masaya ako na matawag kitang akin. Mahal kita, Miggy. Huwag mo akong sasaktan, ha? Mahal na mahal din kita Maricel. Oo naman, gagawin kong lahat para hindi kita masaktan. Dahil sa sobrang saya ng dalawa ay minabuti nilang sabihin kay Nanay Digna kung ano ng status nilang dalawa. Nung una ay takot na takot pa si Maricel, pero dahil alam niyang nasa likod niya lang si Miggy ay naging okay na rin sa kanya ito. Basta, ako magsasabi kay nanay, ha? Magugulat kasi yun, eh. Ikaw kasi ang first boyfriend ko. Gulat na gulat si Miggy dahil sa kanyang narinig. Akong unang boyfriend mo? Hala, ngayon ko lang nalaman yun ah. Hindi kasi ako nagtatanong tungkol sa mga dati mong nakarelasyon eh. Oo, ikaw ang una kong boyfriend. Kaya behave ka lang dyan. Hayaan mong ako ang magsabi kay nanay. Ilang minuto pa ay bumaba na nga si Nanay Digna, kaya tahimik lang ang dalawa na nakaupo sa sala. Nang makahanap na ng tiyempo ay nagsalita na si Maricel. Anay, may gusto lang po akong sabihin sa'yo. Kami na po ni Miggy. Ngumiti lang si Nanay Digna sa kanila ng mga oras na yon, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Maricel. Anak, masaya ako para sa'yo. Naku, matagal na akong kinukutuban sa inyo eh. Lagi kasing nasa bahay natin itong si Miggy. Kung iisipin ko nga baka akong nililigawan ng batang yan. Sabay na tumawa sina Maricel at Miggy dahil sa huling sinabi ni Nanay Digna sa kanila. Hindi ka ba galit, Nay? Nakapos na nga tayo sa pera, nagawa ko pang ma-inlove kay Miggy. Umiling si Nanay Digna. Kahit kailan, hindi ako magagalit dahil sa umibig ka. Yan ang nararamdaman mo kaya okay lang yun sa akin, anak. Ang importante sa akin ay masaya ka. Lumapit si Miggy kay Nanay Digna para kausapin ito. Pangako ko po sa inyo, Nay. Gagawin ko po ang lahat para hindi magkulang kay Maricel. Mahal na mahal ko po siya. At pinapangako ko po sa inyo na safe siya sa akin. Alam ko naman yun, Miggy. Noon pa man pinakita mo na sa akin kung gaano kahalaga si Maricel sa'yo. Kaya malaking pasasalamat ko dahil kahit papaano napunan mo ang pagmamahal ni Tasyo para sa anak namin. Naluluha na noon si Maricel kaya agad niyang kinausap ang kanyang ina. Hala, si nanay naman, pinapaiyak mo ako eh. Talagang binanggit mo pa si tatay. Nay, hindi pa naman po kami ikakasal. Parang ibibigay niyo na ako kay Miggy niyan eh. Anak, ganun na rin kasi yun. Isa pa, first boyfriend mo tong si Miggy. Talagang ganito ang magiging reaction ko. Naiintindihan naman agad yun ni Maricel. Nangako sila ni Miggy na magiging maayos silang magkasintahan at kung may problema man ay pag-uusapan nilang maigi iyon. Hindi sila biglang hahantong sa hiwalayan. Masaya ka naman na nasabi na natin kay nanay ang tungkol sa atin. Hindi ka lang naman din nagsisisi, hindi ba? Nagtaka si Miggy sa tanong ni Maricel na yun. Ako magsisisi? Hindi Bakit ako magsisisi Itong pinakamatinong desisyon ko sa buong buhay ko. Maricel, mahal kita, okay? Masaya ako dahil may basbas na tayo ni Nanay Digna. Wala. Kung ano-ano lang siguro ang pumapasok sa isip ko. Pasensya ka na ha. Masaya rin naman ako eh. Sorry kung agad kong sinabi kay nanay Hindi kasi ako sanay na magtago ron eh. Bukod kasi sa nanay ko siya, best friend din ang turing ko sa kanya. Tumango naman si Miggy pagkatapos ay ngumiti. Huwag ka magalala. Sasabihin ko rin naman sa lolo ko ang tungkol dito. Kaya parehas lang tayo. Hindi rin kasi ako nagtatago sa kanya Dahil sa pagbanggit ni Miggy tungkol sa kanyang lolo ay bigla tuloy nagkaroon ng tanong sa isipan ni Maricel. Oo nga pala. Sa ilang buwan nating magkasama sa kumpanya ni Mr. Luis Taneo, wala pa ako nakikilala sa pamilya mo. Hindi po pwedeng ako naman ang dumalaw sa inyo? Kahit isang beses lang. Natahimik si Miggy noong mga oras na yon. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Maricel. Ngumiti lang siya bago sumagot. Sa tamang panahon, Maricel. Makikilala mo rin siya. Pangako ko yan sa'yo. Simula nang maging magkasintahan sina Maricel at Miggy ay lagi na silang magkasama. Nililibre ni Miggy si Maricel, hatid sundo siya sa bahay. Magkasama rin sila sa trabaho palagi.
May pagtataka sa mga mata ni Miggy pero agad itong gumiti kay Maricel. Mahal ko, huwag mong isipin yun. Konti lang naman ang ginagastos ko sa'yo. Di naman sobra-sobra kaya ayos lang yun, okay? Tumango si Maricel pagkatapos ay yumuko na lang. Sa palagay niya ay wala na talaga siyang magagawa pa roon. Okay, sinasabi ko lang naman. Hindi kasi ako sanay na mga ganitong bagay. Oo nga pala, kailan pala tayo pupunta sa lolo mo? 'Di ba sinabi mo sa akin na dadali mo ako sa kanya para ipakilala? Bigla namang naubo si Miggy nang marinig yun. Yung tungkol doon. Siguro, sa susunod na. Busy kasi yung lolo ko eh. Siyempre, gusto ko na kapag nakilala ka niya, hindi siya ganun ka-busy. Okay lang naman sa'yo yun, di ba? Agad na nagtaka si Maricel pero hinayaan na lang niya yun dahil sa pag-iisip na baka busy nga ang lolo ni Miguel kaya hindi sila nito mahaharap agad. Ganun ba? Sige, natanong ko lang naman. Gusto ko na rin kasi siyang makilala eh. Hayaan mo, makakarating sa kanya. Sigurado akong gusto ka rin niyang makilala. Hapon na noon, maglilinis sana si Maricel sa opisina ni Mr. Luis Taneo sa pag-aakala na wala na ang matanda roon. Pero mali siya, naroon pa si Mr. Taneo. Nang tingnan ni Maricel kung sino ang kausap nito ay nagulat siya. Si Miggy. Ibang-iba ang suot nito. Sobrang yaman kung titingnan. Ibang-iba si Miggy sa nakakasama niya sa araw-araw. Hindi siya umalis roon. Sobra ang pagtataka niya, kaya kahit alam niyang mali ay pinakinggan niya ang usapan ng dalawa. Daddy Lo, hirap na po ako magsinungaling sa kanya. Ilang beses po niyang ginusto na makilala ka. Di ko na po alam kung ano pang palusot ang gagawin ko. Nanlaki ang mga mata ni Maricel sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan kung ano dapat niyang maramdaman ng mga oras na yun. Opo, di ba pinag-usapan na natin to? Sige na, huwag ka nang magtagal pa rito dahil baka may makakita pa sa'yo. Pero Daddy Lo, hindi ko na po kaya magsinungaling sa kanya. Ayaw ko na po. Ang pinakaayaw ni Maricel ay yung lokohin siya. Paniwalain sa isang bagay na una pa lang ay hindi naman pala totoo. Kahit alam niyang kasalanan na gagawin niya ay pumasok pa rin siya sa opisina ni Mr. Luis Taneo. Gulat na gulat sina Miggy at Luis dahil sa pagbukas nito ng pinto sa opisina. Miggy, this time niloloko mo lang pala ako? Lolo mo si Sir Luis? Bakit mo ginawa sa akin to? Ang ginawa ko sa'yo. Maricel, let me explain. Hindi naman yun sa ganun. May mga bagay lang talaga na kailangan kong gawin. Pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo. Galit na galit ang mga mata ni Maricel. Kahit hindi siya magsalita ay parang kakainin niya ng buhay si Miggy. Pasensya? Yan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos na lahat ng nangyari? Pinaglaruan mo yung puso ko. Akala ko totoo ka. Akala ko mahal mo talaga ako, pero hindi pala. Agad namang tinulungan ni Luis ang kanyang apo, kahit na alam niyang huli na ang lahat. Maricel, I'm really sorry. Hindi sa ganitong paraan mo dapat nalaman ng totoo. Kung may nagkamali marinti dito, ako yun. Kaya sa akin ka dapat nagagalit. Hindi kay Miggy. Ako nagplano ng lahat. Dahil sa narinig ay lalong nagalit si Maricel. Kahit boss niya si Luis ay parang kung may anong humiwa sa kanyang puso nang malaman niya ang totoo. Mr. Taneo, alam ko po na malaki ang aking pasasalamat sa inyo. Binigyan niyo po ako ng trabaho ng ilang buwan kaya kahit papaano, nakabawi ako sa aming buhay. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na bukod sa makikipaghiwalay na ako sa apo niyo, magre-resign na po ako. Gulat na gulat si Luis noon. Ayaw niyang umalis si Maricel dahil alam niyang mabuting tao ang dalaga. Hindi mo gagawin yan, Maricel. Utang na loob. Pag-usapan natin ito maigi. Huwag tayo magpadalos-dalos ng desisyon. Kung gusto mo, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ko inutusan si Miggy na gawin yun sa'yo. Sige na, please. Naiiyak na si Maricel noon dahil naisip niya ang mga masasayang memories nila ni Miggy. Masasabi niya na sa mga panahon na yun ay talagang masasabi niya na sa kanyang sarili na naging masaya siya. Huwag na po kayo magpaliwanag pa. Alam ko na po kung bakit niyo inutusan si Miggy para gawin yun sa akin. Pero wala po eh. Masakit talaga ang ginawa ninyo. Hindi ko po kaya na magtrabaho rito at makita pa si Miggy na para bang wala kayong ginawang mali sa akin. Pagkasabi noon ay naglakad na paalis ng opisina si Maricel ni hindi siya lumilingon. Sinubukan pa siyang habulin ni Miggy pero mabilis talaga ang kanyang paglalakad.
Kahit may ginawang mali si Miggy kay Maricel, ay hindi pa rin niya maiwasan na isiping nasaktan niya ang feelings ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay iyak naman ng iyak si Maricel habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ano ka ba, Maricel? Hindi ka nag-iisip. Naloko ka na ni Miguel na yun ng ilang buwan. Hindi ka man lang nakatunog. Ang galing naman talaga ng mga mayayaman sa pag-acting nila. Nakakainis. Hindi ko na kaya. Ang gusto lang ni Maricel ng mga oras na yon ay ang makauwi. Alam niya na sa ganitong panahon ay kailangan niya ang kanyang inang si Digna. Isang buwan nang nakakalipas nang mangyari ang breakup ni na Maricel at Miggy. Iyak pa rin ang iyak ang dalaga. Hindi niya talaga matanggap na siya ang naloko ng ganon. Anak, may flowers na namang pinadala si Miggy. Kahapon din na sa labas siya ng bahay natin. Hinihintay kaya atang lumabas. Hindi mo pa rin ba siya kayang harapin? Umirap si Maricel doon. Nay, bakit ka naman papansinin ng isang taong nanloko sa akin? Siya pa naman yung first boyfriend ko pero itong ginawa niya sa akin. Ilang araw na rin tumatawag sa'yo si Mr. Luis Taneo. Pati siya, hindi mo rin papansinin? Anak naman. Para saan ba pong pag-uusap namin, Nay? Pipilitin lang naman ako ni Mr. Taneo na maging okay kami ni Miggy. Ayoko nga. Tumingin mabuti sa mga mata ni Maricel si Digna at saka nagsalita. Pero sabihin mo sa akin, anak, mahal mo pa rin ba si Miggy hanggang ngayon kahit ganito nang nangyayari sa inyong dalawa? Tumango si Maricel ng ilang segundo pagkatapos ay ngumiti sa kanyang ina. Nay, yun nga ang pinakaayaw ko rito sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Bakit kahit ganun ang naging relasyon namin ay masaya pa rin ako at mahal ko pa rin siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bahagyang naawa si Digna sa kanyang anak. Anak, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero itong tatandaan mo. Minsan, kahit anong sabihin ng isip natin na puso pa rin ang nananalo. Hindi na lang nagsalita si Maricel noon dahil garit pa rin siya sa ginawa ni Miggy sa kanya. Araw-araw, kung ano-anong ginagawang effort ni Miggy para mapatawad siya ni Maricel. Nagpapadala na siya ng bulaklak at pagkain, pati na ang pangangailangan nila sa kanilang bahay ay binigay na rin ni Miggy. Dahil nakulitan na si Maricel, ay kinausap na niya ang binata tungkol dito. Miggy, hindi ka ba talaga titigil sa ginagawa mo sa akin at sa pamilya ko, ha? Hindi pa ba maliwanag sa'yo na ayaw ko na? Bahagyang ngumiti si Miggy kay Maricel. Masaya siya dahil nakita niya ulit si Maricel kahit ganoon ang sitwasyon nila. Masaya ako makita ka. Kumusta ka na? Alam mo, kaya ako lang naman ginagawa mga to para mag-sorry at makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Nandito ako. Nagbabaka sakali na sana pakinggan mong paliwanag ko. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Na kaya mo ginawa lahat ng yun dahil hindi ako pumayag na makasal sa'yo? Kaya pinaibig mo na lang ako, ganun ba? Napayuko si Miggy sa hiya na kanyang nararamdaman. Hindi alam kung paano sasagutin si Maricel. Alam ko, Maricel, mali talagang ginawa ko. Pero, nung una lang naman yun, nang makilala kita ng lubusan, nahulog na rin talaga ako sa'yo. Mabait ka, totoo, at maalaga kang girlfriend. Pinagsisisihan kong hindi ko agad sinabi sa'yo yung totoo. Pwede ba? Kahit anong sabihin mo sa akin ngayon, hindi ko na yung paniniwalaan. Masasayang lang ang laway at oras mo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Hindi pa rin tumigil si Miggy sa paliwanag niya kay Maricel pero talagang sarado ang dalaga na makinig sa kanya. Minabuti ni Miggy na kay Nanay Digna na lang humingi ng tawad bago siya tuluyang umalis sa bahay ng mag-ina. Nanay Digna, alam ko po na pati kayo ay nasaktan sa ginawa ko. Nandito po ako para humingi ng tawad sa inyo. Sana hindi man po ngayon ay mapatawad niyo ako dahil hindi ko nagawa yung pangako ko kay Maricel na hindi ko siya sasaktan. Ngumiti naman si Nanay Digna kay Miggy bago siya magsalita. Nasaktan mo ba ng anak ko? Nakita ko naman ang effort mo para mag-sorry kay Maricel. Kung ako lang ang tatanungin ay napatawad na kita. Kaya lang, nasa anak ko pa rin ang desisyon. Wala sa akin kaya pasensya ka na. Halos maluha-luha si Miggy dahil sa kanyang narinig. Masayang-masaya ang puso niya ng mga oras na yun. Nako, Nanay Digna. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya sa mga sinabi ninyo. Maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala dahil hihintayin ko po ang oras na tanggapin ni Maricel ang sorry ko sa kanya. Kinabukasan, hapon noon, tinawagan ni Luis si Digna.
Nagtataka man ko ang nasasabihin nito sa kanya ay sinagot pa rin niya ito. Sir Luis, bakit po kayo napatawag sa akin? Gulat na gulat si Nanay Digna dahil umiiyak sa kabilang linya si Mr. Luis Taneo. Digna, pasensya ka na sa akin. Pero hindi kasi sumasagot si Maricel sa mga tawag ko. Gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na naaksidente si Maggie kagabi. Kung okay lang pumunta sana rito si Maricel. Gulat na gulat si Digna noon. Naalala tuloy niya ang huling pag-uusap nila ni Maggie. Kitang-kita niya kung gaano kagusto ng binata na magkaayos sila ni Maricel. Po! 10 ospital! Sige po, kakausapin ko anak ko at papupuntahin ko dyan. Maraming salamat po. Sige, ititext ko na lang sa inyo ang location ng ospital. Salamat sa pagsagot mo sa tawag ko. Agad na pumunta si Digna sa kwarto ng kanyang anak. Nung una ay nag-aalala si Maricel sa kanya, pero nang malaman kung bakit ito umiiyak ay bigla siyang nawalan ng pakialam. Ang nasa isip ni Maricel noon, baka pakanalang ng dalawang sinasabing aksidente para pumunta sila roon, pero hindi siya tinigilan ng kanyang ina. Hanggang sa pumunta na nga sila sa nasabing ospital at nakita nila ang tunay na estado ni Miggy. Miggy, hindi na ako magagalit sa'yo. Maging okay ka lang. Ayaw kita makitang ganito, please. Mahal naman talaga kita Pero natatakot lang ako sabihin sa'yo yun. Sa araw-araw ay si Maricel ang nag-aalaga kay Miggy. Doon na nga rin siya natutulog kung minsan. Sobrang pinakita niya kung gaano niya kamahal ang binata. Hanggang sa naging okay na si Miggy, nagpatuloy pa rin sa pagbibigay niya ng effort kay Maricel. Miggy, hindi ka pa rin ba napapagod sa mga ginagawa mong effort sa akin sa araw-araw? Di ba sabi ko naman sa'yo na okay na tayo? Ngumiti si Miggy. Alam ko na okay na tayo, pero gusto ko lang na bumawi. Tsaka nililigawan na kita ngayon. Yung totoong ligaw na ha. Sige, kung ganon, totoong sinasagot na kita. Totoong relasyon na to ha. Sobrang saya ni Miggy nang marinig yun. Kilig na kilig ang puso niya. Ang buong akala niya kasi ay hindi na siya mapapatawad ni Maricel kahit kailan. Naging magkasintahan sina Miggy at Maricel ng 1 taon. Pagkatapos ay kinasal din sila. Masaya silang namuhay kasama ang dalawa nilang anak na si Valerie at Duncan. Masaya ka naman sa buhay na kasama ako, mahal ko. Kasi ako, sobrang kontento ko na sa buhay simula nung makilala kita at na makasama ko mga anak natin. Yumakap si Maricel kay Miggy. Sobra ako naging masaya na ikaw ang naging asawa ko. Hindi man naging magandang umpisa ng relasyon natin, pero pinatunayan mo ang sarili mo sa akin sa uli. Mahal na mahal kita, Miguel Taneo. Hinalikan sa labi ni Miguel ang kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Maricel Di Magi Bataneo. Lagi mong tatandaan na kayo ng mga anak natin ang isa sa mga rason kung bakit gusto ko pa mabuhay na matagal. Gusto ko kayong protektahan hanggat kaya ko. Sa buhay, kailangan mong lumaban, lalo na kung alam mong nasa tama ka naman. Tulad ni Maricel, kahit ilang beses siyang madampa, ay pinaglaban pa rin niya ang tama kahit nakapalit noon ay ang pagbabago muli sa buhay niya. Sa buhay din natin ay hindi kailangan naman loko para lang makuha kung anong gusto natin. Mas okay pa rin ang magiging totoo sa sarili dahil mas mamahalin at tatanggapin tayo ng mga tao sa paligid kapag yon ang nangyari. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa Siren Radio. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa huli nating kwento. Maraming salamat!